bubong lang or yero lang install nila. Wala pa. Ganun din dyan, meron pa po mga cladding dyan. Tsaka dito sa kanyang porch, sa tatlong sasakyan kasyang project na to. Kung po marami panel, solar panel ilalagay para hindi may dito rin yung layout niya. Dito dati parang sa Olonggap nag-upgrade sila ng UPVC worth 400k mo. Talagang sarap pa. Ayan mga boss, ito na lang itong unit na to. Yung dito kailangan malinis yun. Awan ano na ka lalagyan ng lock set to or door number. Doon ha? You know. Yes. Ito. Saan mo? Di ba ito? Tanda na to. Good morning. Another day, another build. On the way po tayo, pupunta po tayo sa Tarlac project. Ayan, nag-ano na po sila doon. Nag-roofing, nag-install na po ng roof or ng bubong. Ayan, update po tayo doon. Tapos nag-ano na rin, meron na rin akong dinalang mga boss ng mga pintor. So nag-start na rin silang masilya sa loob. Tarlac project. Yeah, shoutout kay Ate Luz tsaka kay Sir Basti. Ayan na, nandito na tayo. Dito po sa Tarlac project. Ayan, sigarilya. Ayun mga boss, patapos na po yung bubong. Ayun, nakulang yung aming branded accessories, kaya po ayan, dala ko rin ngayon. Ayun, stainless gutter, tapos meron siyang insulation, and then rib type na long span ng kanyang pinakabubong. White color po yan, kulay white. Ayun, linis na, lumilinis na. Tapos ito yung bakod na medyo mahina. So ngayon, ayun po, dinadagan namin siya ng mga column or mga poste. Mga poste. Bale, pinaano ko siya dito. Tawag dito. Pinabutas ko, tapos nagtayo tayo ng poste. And then itong taas nito, lalagyan po natin siya ng beam para mataas pa namin. Beam. And then dito sa area na to, kung saan meron siyang poste, lalagyan dito, i-continue natin to, mga poste na to. Siguro more or less mga mga 1 metro. So okay na po yung taas ng bakod. Additional column. Dati mga boss, nung pong walang column to, ugain mo siyang ganyan, talagang siya, marupok or mabuhay. Ngayon tibay na niya, lalo na pagka nagkaroon pa siya ng beam. Ayan, nag-start na silang masilya. Ayun, mga bintana niya oversize. Simula na ng pag skim coat. Tapos puputi na yan. Then ceiling naka-framing na. Meron na rin mga electrical. So pwede tayo magsara dito pagka natapos yung bubong. Framing na halos.
ito yung ano, kitchen area. Itong yung kitchen area, pinadap ko yung kanyang ano, ceiling. Medyo masagwa po kasi kung yung ceiling ng kitchen sa mataas. Para bumagay din yung mga ilaw na ilalagay natin dito, tulad dito sa may nook. So meron siyang mga pendant light dyan o drop light. So mas maganda na medyo mababa lang siya, hindi kasi taas ditong sa may ano, sa may living. Ito, sa may living area, napakataas po niyan. High ceiling. Ganda. Ito po yung yero niya. White, rib type. Ayan, si ano rin pala nag-grouping dito mga boss, si Dwayne. Ayan. Yung po mga naghahanap ng roof installer. Pwedeng sila din po yung mag-trusses or mag-framing. Pwede rin naman pong bubong lang or yero lang install nila. So kung nagpapabubong po kayo ng bahay o nagpapagawa kayo ng bahay na naghahanap kayo ng supplier ng yero, pwede rin sila mag-supply sa inyo ng tulad nito, yero, labor and materials. So pwede nyo po siyang kontakin. Ayan, i-flash ko sa screen yung kanyang FB page. Ang ganda nitong yero mga boss. Malapad yung ano dito. Yung kanyang pinaka ano dito, tawag dito, palikpik. Yung iba kasi halos dito lang. Napaka-exit to. Ang ganda ng ano mo, malapad. Yan po kasi nagko-cost din minsan sa ano, tulo. So itong yero ito ano, tsaka matibay, makapal. Makapal po yan. Color white. Sabi ng iba, pagka daw white color or light color, hindi masyadong mainit. Although high ceiling po itong project, presko siya, presko. Napaka-presko. Tapos napakatibay ng bubong niya. Hip-proof. Kahit na bumagyo man, walang pinangangambahan po si owner dito dahil yung kanyang pinakabubong napakaganda, napakatibay. Ayan, tapos itong harapan niya mga boss, kung mapansin nyo, napakalaki po ng kanyang bintana riyan. Ganun din sa taas. Tapos ito meron tayong ano dito, cladding. Ganun din dyan, meron pa po mga cladding dyan. Tsaka dito sa kanyang porch. Ayan. Ito na yung magiging garage. So tatlong sasakyan kasya po rito. Ayan, tapos pinapalagyan pa ng ano ni owner ito ng bubong. Itong garahe. Hanggang Sabado siguro. Kaya matatapos po yung ano dito, yung magbububong. Okay na. Yan, presko na. So pwede na po silang ano dito, matulog dito sa loob nitong project. Nasa, kung hindi ako nagkakamali, nasa aros sa kulang-kulang 200 square meter yata to itong project na to.
Ay mga boss, dito pala yung ano namin, yung magiging panel board or circuit breaker nitong bahay. So nagano din pala si owner dito, mag-aabang din kami ng para sa solar. Ayan, para in the future kung magpapasolar po sila, so hindi na mahihirapan yung mag-install ng solar. Kung dito nila ilalagay yung kanilang mga battery saka yung inverter. So ayan, maglalagay tayo ng abang dyan. At least mga boss, dapat po mga mas maganda kung 2 inches na tubo na. Kasi kung maraming panel, solar panel ilalagay, para hindi mahirapan ni suot o ipasok yung mga kawad. 2 inches or 1.5 inches ang pipe na lulusot natin doon naman sa may ano. Lulusot natin yun sa may eaves, sa may alero. Ayan, doon natin lulusot para in the future kung maglalagay nga sila ng solar, so walang problema, hindi na matrabaho. Ayan. So ito na yung dirty kitchen. Yan pong nakasubaybay dito. Itong bahay na to is old house po ito na giniba namin. Halos ganito rin yung layout niya. Dito dati talaga to, dirty kitchen. Ayan. Nandito pa nga yung poso, pinapaano na lang nila owner to, pinapa-keep pa o pinapabuhay pa to. Igagapang na lang namin sa sulok. Pwede pa naman igapang to doon sa sulok doon. For backup daw nila. Pagka daw nawala ng tubig dito, lagi daw or madalas daw nawawala ng tubig dito sa area. So meron pa silang backup na water source. Ayan. Old house po ito na giniba natin parang sa Olonga po. Yan, shoutout kay Kuya Ray, tsaka kay Ate Joy, tsaka sa Pangasinan, sa Alcala Project. Yan, shoutout din kay Kuya Manuel at tsaka sa UNO family. Ayun na yung setback niya. Halos pinapa-prepare ko na ito para ma-flooring yun. Ayun na rin po yung mga catch basin. Diyan po natakbo yung ating storm drainage. Ayan, dyan sa ano na yan. Kanal na yan, diretso hanggang doon sa may kalsada. Tapos ito, lalagyan pa ng beam to para mataasan nga. Sa plano po namin, yung pong mga window dito mga boss, aluminum po yan. Nasa owner na kung gusto nilang change order or mag-upgrade. Kung gusto nilang mag-aluminum, for example UPVC. So nasa owner naman po yan. Alaman naman natin na yung UPVC sa medyo may kamahalan, hindi siya budget meal. Di tulad ng aluminum, meron pong mura. Meron din namang high-end na aluminum. So yung sa Lakeshore pala, bale yung sa Lakeshore mga boss, ano po yan, change order or mag-upgrade sila. Sa original plan po kasi nun, ano lang yun, aluminum. So yun napag-desisyon na namin na mag-canvas ng UPVC kung magkano. So yung usapan po doon, for example yung kontrata natin is for example lang nasa 200,000 yung mga doors and windows. So tapos nag-upgrade sila ng UPVC worth 400k. So yung 200k, yun po yung magiging additional nila sa contract or yung change order. Sa materials naman lang po kasi nag-ano yun. Doon tayo nagbabase sa plano. Tsaka sa ano din, sa mga finishes tulad sa tiles, kung medyo high-end yung gusto nila, so mag-a-add po sila sa price ng materials. Sa labor naman, halos save lang naman yung paglalagay niyan. Halos sa materials lang talaga nagkakatalo. Silipin natin sa plano kung ilan yung total ano nito, total square meter nitong bahay. Ito yung total ano niya, total gross floor area. Nasa 265.14 mga boss. Yung carport yung malaki dito. Yung carport niya nasa 65.41 square meter. So
Iles lang natin yan dito. So halos nasa 200 pala to. 200 square meter. Ayan. Iles natin yung carport sa pinaka bahay. Tulad ng dirty kitchen, common, family area, pantry, show, kitchen, dining, living, porch, foyer, bedroom, common toilet. Ayan. Bala yung carport yung pinakamalaki. So less natin yon. Nasa 200 square meter po siya. Tapos nandito yung mga finishes niya. Ayan, naka-indicate naman po sa plano yan. Ayan, yung mga finishes. Ceiling. Yung mga schedule naman ng mga bintana. Mga bintana at saka mga doors. Ayan yung mga doors, 2.4. Sa 200 square meter. Ayan na yung kwarto, malinis na. So 1 week lang mga boss, puti na lahat to. Magiging white na po siya. Finishing na tayo. Tapos ang balak pala nila owner dito, yung pong sa likod na yon, din nila, papatambak din. So balak nilang magpagawa ng dito sa likod. Dito sa ginawa namin barracks dyan. Papagawa sila ng rest house dito. Malawang po ito. Tapos yung mga gamit nilang iba nandun. Ginawa namin ng bodega. Yung gamit nila dun sa old house nandito po sa may bodega. Kapag okay na, pwede na ipasok, iibayin na po namin ito. Tapos tatambakan po yan, pinatatambakan nila. Siguro babawas tayo ng halaman dito para maging maliwalas. Yan, pagka natambakan po ito, maluwang po ito sa likod na to. Siguro tansya ko nasa ano pa to, sa may 200 square meter pa siguro to. Hanggang dito po yan. Okay, ito, ugto. Ugto pa ita dyan. Ano tayo? Ano ulam mo? Chicken. Talagang mahal ka ng asawa mo, no? Ikaw, ano yan? Binagoongan? Sarap pa. Gulay. Pinakbit. Ano din? Andito pala si Master Denten. Okay, gulay dito. Dami oh. Magkano order? Muna na yung order dito. 15 lang oh. Ang dami oh. Balong ko baking ko. 15 dyan ako ng sala. Oh, mga kayo ba? So, ayun mga boss, iwan na natin sila. Habang magpapahinga sila. Break time. Tayo, may mga asikasuhin tayong mga materials na kailangan i-prepare. Ayan. Next materials natin na i-prepare dito, ceiling materials. Tapos piles. So, pag-usapan po namin ni owner yung pong tiles na gusto nila din dito sa kanilang siyempre kanilang bahay. Ayan. Ganda. So, let's go. Ayan na, nandito na tayo sa Arayat. Daan muna tayo dito sa Arayat project. Silipin muna natin sila dito mga boss. Ayan mga boss, ito po yung project na malapit nang matapos or ma-turnover. Konting-konti na lang. Itong unit na to, halos patapos na po yung mga yan. Tapos yun na lang sa unit nila owner. So magpa-punch list tayo ngayon dito. Ito tapos na to. Pero meron pang kailangan na ayusin dito. Itong pintuan. Meron siyang crack. Ayusin yan. Isa rin sa punch list. Dito sa utility, common na yun, common dirty kitchen. So yung ano lang naman dito, grout lang. Alam may
improve linisin. Ito. Yung grout. Kailangan malinis yan. Tapos dito sa CR. Sa CR, okay na. Ngayon po yung CR niya. So hindi pa testing to. Dahil nga po wala pang water source. Sa taas, tinuro ko na rin sa kanila yung mga napon ko rito. Ayos yun. At yung balcony niya. Dito sa kwarto, meron po mga abang na aircon yan. I-prepare na yung uupa dito, magpapalagay ng aircon. May abang na power supply. Yung maksaksakan din naman, meron na yan. Saksakan. Napakalinis. Tapos ito yung isang room. Ayan, mas malaki ng konti ito kaysa dito sa kanila. Meron din dyan, abang sa aircon. Punch list ako. Titingnan ko yung mga dapat yung ayusin sa mga katatapos para tapos na talaga. Ito yung ito po yung meter base. So lalagay ko na rin yan dito sa poste sa labas. Yan ito, re-repair to. Hindi maiwasan yung ganyan, lalo na pagka yung pintuan is naaarawan. Mial doon yan. Naaarawan. Kaya po talaga naaarawan, lalo na pagkakahoy yung pintuan. Hindi maiwasan yung ganyan nagkakrak. Buti itong mga iba wala. Susi ni. Susi. Buksan mo to. Tingnan natin yung mga punch list dito ongoing pa. Pipinish na sila. Tapos sa unit nila owner, silipin natin yung unit dito. Yung box plus kulay black. Tulad na request po ni owner, black. Black po yun. Black and white. Ito po yung dirty kitchen. Ito yung formal kitchen. Bukas makakabit ko na yung sa CR. Vanity dalawa. Lalagay ko na bukas. Agad tayo sa taas. Mga pintura, mga perpans list. Ito, linis na lang dito. Kailangan natin maghanap ng hindi ako naghahanap ng maganda. Yung pangit ang tinitingnan ko. CR. So yun CR. Nakalagay na pala to. So lalagyan na lang yung kanyang pinaka-counter top tsaka yung kanyang basin. Sa bukas palalagay ko yun. Tapos palinis na lang natin to. Tapos meron siyang screen door. Ito po yung aluminum frame na 900 series. Yan, makapal po yan. Ito yung balcony niya, ang ganda.
Ang kagandahan dito mga boss, pagka nandito ka na sa ano, ay nandito ka na. Pagka ganitong oras, is ano na po dito, malilim. Dito kasi yung morning sun. So pagka nandito na sa tanghali yung araw, parang presko na po sa mga unit. Ayan. Konti-konti na lang. Siguro by next week, matapos-tapos na po ito. Next week, halos sa ano na ito, screen. Yan, maglalagay daw ng curtain si owner dyan. Cortina. Mapapansin nyo, maraming saksakan. Ayan. So, kahit sa corner humarap si owner dito, may mga saksakan outlet. Ito yung basin, yung lavatory. Ganda, ganda na. Ano sa konti-konti lang naman yung mga pants list na nakita ko dito. Ipapaayos ko sa kanila yung mga yan. Ito, hindi ko pa nilalagyan ng lock set. Gawa ng, ang gusto daw ni owner dito is smart lock. So, dadalhin yata nila galing sa ibang bansa. So, kaya hindi ko pa nilalagyan ng lock set to or doorknob. Tapos yung mga tulad yan, door stopper ang kailangan po nito. So maglalagay tayo ng door stopper dito. Kung wala sa door stopper, tatama siya sa pader. Tulad yan, mga punch list lang, minor issue. Linis na lang. Tapos pala, security grills na yan. Nagre-request ng security grills yung owner dito. Ito po, lalagyan security grills. Ganun din doon. Yun, yung mataas na yun, kailangan nilagyan. Tsaka dito sa taas, sa balcony. Same lang yung layout. Kung paano nakita yung kabila, ganun din po rito. Parehas lang. Itong kitang babo, pututan me. Yun sa taas. Ayan mga boss, nandito tayo sa bahay. Ayan o, nagpupulak ng ano si Miyang Sani. Yan, yung sa baba dyan, doon na lang. Yan, dyan. Tutubo naman yan eh. Mas maganda ano yun para magsanga. Doon mo sa bagsak sa kabila. Para makuha din yung mga ano. Kuno mo lang rin bunga. Ito oh. Mga malunggay oh. Dito sa farm, marami po dito balunggay. Yan sa gilid, hanggang doon. Nangitlog na yung isda agar. Lagyan ko ng water lily. Nangingitlog na po sila. Mga sakaling maparami natin. Wala na si Sunny Boy. Dito na tayo sa farm. Ay, laki ng uod oh. Nakakatakot oh. Kaya pa nag-apilis ako. Dito yun oh. Kailangan may tali para doon babagsak. Ganyan mo doon. Tuto mo na ako si Ren. Ang sang-sang ang mga tingnan. Loko mo na lang. Inutot mo yung internet yan. Tutuloy mo na yan. Ayos mo doon. Saka yan. Tutubo ulit yan. Yung malunggay mas maganda yung tinitrim. Lalong magsasanga. Mamumunga na marami. Pagka kasi isa lang dumiretso yan, hinayaan mo lang. Wala. Tataas lang siya. Hindi siya... Yan, patuloy mo na. Dumubagsak ako sa kabila.
Ay, yun na. Dito kaya. Ito na lang, abot ko na dito. Ay, ay. Sige. Manas ka dyan, baka mamaya madaganon Ano ka. ako eh, binakaili ako eh. Tagalin mo muna, Gar. Puro din pa lang. Yo, pwede na yan, yo. Motor ba dito? Oh, Yo, doon, banda ha. doon ha. You know. Ah, yes. Pag, Pungpungin ko. ako nung mga mamaya doon, ang dami. Ito, saan ba? Hindi pwede ito? Yan. Ha? Tanda na to. Nagawa ng green fish yan, green fish. Nasaan yung kukunin mo? Doon na, tabing. Mamaya tabi mo doon ha. Pagalitan tayo dyan. Tama na yan. Ito na yan, para pag nanong kita ko. Oo, magsasanga yan. Sasanga yan, marami pang magiging bunga. Ayan mga boss, dito ko na matatapusin yung ating vlog for today. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta dito sa ating channel. Kita-kita tayo bukas sa next upload. Paalam po, God bless. Ingat.